Alright, mula kay Melvs Castle naman tayo mga kapatid. Ang China Lieutenant General daw ay dumidepensa kung bakit pinaatras daw mga barko ng China. Palusot duwag naman, sabing ganon mga tol. Di daw natatakot ang China sa US Navy, sabing ganon mga tol. Well, bigyan na lang natin to ng reaction video and commentary. Samahan ninyo ako mga tol. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Natakot ang China nang na-monitor ang aircraft carrier ng Italy at Carrier Strike Group ng US-7 Fleet sa West Philippine Sea. Kitang-kitang nagtakbuhan talaga ang mga Chinese maritime militia. Pero depensa ng isa sa Lieutenant General ng Chinese military dahil daw to sa bagyong Entei o mas kilala bilang Super Typhoon Yagi. Para raw to sa kaligtasan ng mga Chinese forces kaya pinauwi. Well, may point naman mga tol. Kasi alam nyo mga tol pagdating sa karagatan, yung mga bagyo na nararanasan natin dito, lakas ng hangin, mas delikado yan sa dagat mga tol. Kayang magpatumba ng barko yan, di ba? Kaya magpalubog ng barko yan. 'Di ba? May point naman yung sinasabi ni Lieutenant General mga tol, no? Ganong kalakas, nasa karagatan, mas lalong matindi yun. Kakasabi lang 'di ba na hindi daw sila natatakot sa Amerika. Pero bakit inalmahan na naman ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea? Tapos sabi pa kung gusto raw ng Amerika ng peace in the region, lumayo kayong Amerikano sa South China Sea. Ay nako yan. Yan ang hindi mangyayari mga tol. Sabi ng China, kung gusto daw ng Amerika ng kapayapaan sa ASEAN region, umalis na lang daw sila. No? Pero mga tol, mas lalong mawawalan ng kapayapaan dito kasi walang ibang malakas na bansa rito kundi China lang. Sila pinakamalaki. Paghaharian nila to mga tol. 'Di ba? Sila yung magiging rito, hari dito, sila yung magiging makapangyarihan dito. So yung mga maliliit na bansa, bubulihin lang nila yan mga tol. Magiging teritoryo nila to. 'Di ba? Gano'n naman yung mga bully, mga tol, ayaw nila ng kapwa nila bully kasi hindi rin naman sila makapalag eh. Pinapalayas nga ng China ang Amerika para siguro pag umatake sila, wala agad susugod sa mga Chinese. 美国加大地区兵力部署，常态化开展 It has been strengthening regional army deployment and conducting constant highly targeted military drills, sabing gano'n. 针对性极强的演训活动，四处侵权 It 抢 has 衅 also been provoking confrontation, showing military muscle. Gawain nyo rin naman yan eh. 'Di ba mga tol, 'di ba? Totoo 'di ba? Yung mga bulas mga tol, no, ang lagi nilang nirereklamo, yung ginagawa din nila mismo. O 'di ba? Ayun o, and it has also been provoking confrontation. Ganun ang ginagawa nila, 'di ba? Provoking confrontation. Nananahimik yung mga barko natin, babanggain. 'Di ba? Anong tawag mo doon? Provoking confrontation 'yon mga tol kasi pino-provoke nilang Pilipinas mga tol na pumalag sa kanila para kung sakasakali mag-una tayo magpaputok mga tol, may dahilan sila para mag-response na naman tapos sisisihin nila tayo. Oh, showing military muscles. O di ba gawain din nila 'yon mga tol? Magpapadala sila rito ng sandamakmak na mga warship nila, papadala nila rito yung military nila, yung mga aircraft carrier nila. 'Di ba? Saan nila pinapakita sa Pilipinas? Anong itatapat ng Pilipinas diyan? O 'di ba? 'Yun yung ginagawa mismo ng China, mga tol. O 'di ba? O nagmi-mirror sa kanila, titikman nila 'yung sarili nilang gamot. 耀武扬威，破坏的是 O, the US has destabilized the peace and stability of the region. Paulit-ulit naman nilang sinasabi yan mga tol eh. Pero isa lang ang sumisira ng kapayapaan at gumigiba ng katahimikan dito mga tol. Sila lang mismo. Bakit? Kasi hindi sila marunong kumilala sa batas. Binabaliwala nila yung UNCLOS. Ano ba sabi ng UNCLOS? 200 nautical miles sa Pilipinas yan. O bakit sila nandoon lahat? Hindi nila pinapansin yung UNCLOS. Anong sabi ng 2016 arbitral ruling? Wala kayong basehan. 'Di ba? Baseless yung mga claims ninyo. Sa Pilipinas yan, hindi yan sa inyo. Inilalaban nila. Di ba kahit nga sa isang bansa o kahit na lang sa isang barangay, kapag hindi kayo law-abiding citizen, ano mangyayari? Di ba magulo? O yan no? Hindi sila law-abiding country.
Kaya magulo. 地区和平稳定，动摇的是 And shaking the foundations of other countries' development and prosperities. Gawain din nila yan, di ba? Oh, no? And shaking the foundations of other countries. O, di ba ginagawa nila yan sa other countries? Development and prosperity. Gawain nila yan, mga tol eh. 各国追求发 Nakanan tong general na tong kulit oh. 展繁荣的根基。美国的这些做法 We should be highly alert to what the US has done and its intention. Ayan. Ano yung ginawa nyo at anong intention nyo at China? Di ba? 及其背后的用意，值得我们高度警惕。 Takot na ang China, hindi alam ang gagawin. Lahat na sinasabi nila mga tol para sila nakaharap sa salamin. 'Di ba? Pagkalabas pa lang ng bibig niya, bumabanda na agad sa pagmumukha niya yung sinasabi niya. Parang ang kausap niya sarili niya eh. Kahit kasi ilang beses banggain ang barko ng Philippine Coast Guard, Oh, kita nyo to, ginawa ng China. Tingnan nyo. Eto ba yung nagpapatatag ng kapayapaan? ang gagawin. Kahit Oh. kasi ilang beses Nananahimik yung barko natin tapos tingnan mo oh. banggain ang barko ng Philippine Coast Guard, walang Matatabag mo bang kapayapaan ang hatid niyan? Loko-loko rin talaga to eh, no? alam. Yan ang nararamdaman ng isang war expert. Bakit? Pagtuluyan kasing natayuan ng Pilipinas at Amerika ng military base ang Sabina Shoal, mawawalan ng kontrol ang China sa buong South China Sea, West Philippine Sea. Nanganganib at delikado na daw ang lagay ng base militar ng China doon. Bakit na naman? Mas madali kasi itong mapapasabog pag nagkaroon ng gera. E di trilyong pera ni Xi Jinping ang masasayang. Kaya kung titignan mo, malaki daw ang panalo ng Pilipinas na naunang pumwesto doon ang BRP Teresa Magbanwa. I think if you look at the images, it's easy to think that, oh, kawawa naman ng Pilipinas, ginana naman tayo ng China. But actually, if you scratch the surface, what we're seeing is that the Philippines is scoring strategic success. The fear of China right now is that we'll replicate that success in other contested areas where our presence is not solidified. So Pag-asa medyo solid na tayo dyan. Scarborough, so that was a lesson we learned. If you have no presence on the ground, madali mawala sa'yo yan once it goes down to the wire. So their fear is we'll do the same thing in Sabina Shoal. Now the other week, I think China mistakenly, you can see how paranoid they were, mistakenly thought we were gonna bring construction materials to build military facilities there. Yung pala, we were just doing routine patrols en route to other areas. Di ba? Parang 7 yung sa Spratly Group of Islands na hawak natin. So you could see how China is so, they're bruised. They're bruised and they don't wanna allow Philippines to score another strategic victory. It's not doing too bad, and we're showing that we cannot be intimidated, and we're plucking, we'll fight back, and most importantly, we have shown that we can do it without the Americans. How many times the Americans offered to escort us, to be more in your face to China, and General Bronner said, no, we can do this on our own. So, di ba? Yun yung paulit-ulit natin sinasabi nitong nakaraang reaction video natin mga tol. Pinapakita rin natin, no, bukod sa mga mamamayang Pilipino, pinapakita ng AFP natin na kaya nila, pinapakita rin natin sa China na kaya natin mga tol nang hindi kailangan ng tulong ng Amerika. 'Di ba? Kaya natin 'yan mga tol eh. Bigyan lang natin talaga ng chance ang AFP. To be more in your face to China, and General Bronner said, no, we can do this on our own. So we're keeping the American option while telling to the world we can do this on our own. So talo na Good. ang China sa patigasan ng mukha. Ang kaso nga lang papaano pag mas lalong napikon yan at nagpaputok. Ano na ang susunod na plano ng AFP? Iba na ang magiging hakbang mga tol kapag gumamit na ng armed attack ang China mga tol. Alam nila yun mismo sa sarili nila. Hindi nila gagawin yun. Nandirito lang sila sa gray zone mga tol. Hindi nga nila ma-claim o hindi nga nila kayang aminin yung mga ginagawa nilang pagbangga eh. Di ba pinapaasa nila sa atin, sila bumangga sa amin. Puro paulit-ulit sila ganun. Kung matapang ka mga tol, di ba? Pag matapang ka, nanuntok ka, kaya mong panindigan, oh, sinuntok ko yan, oh, di ba? Hindi yung nanuntok ka, tapos sasabihin mo, hindi ako sinuntok niyan eh. Anong klaseng tapang yun, di ba? Amerika na ba ang bahala pag ganun? Kayo sa tingin nyo, ikomento sa baba ang Alright mga katol, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa sinasabi na naman itong Chekwa mga tol, di ba? Ang totoo mga tol, malaki talaga takot nila dyan sa Amerika. Kasi yung Amerika hindi nagbibiro yan eh. Pag sinabi nilang ultimatum, meron ka, umalis ka dyan within 24 hours, umalis ka. Kundi, pauulanan ka talaga niyan. Hindi yan nagbabluff lang mga tol. Ginawa na nila yan sa maraming bansa.
na nakaaway nila, 'di ba yung 2000 ano ba 'yan, 2004, 2003, hindi ko na maalala kung anong taon, correct me if ano na lang kung anong taon 'yan. 'Di ba nagbigay sila ng ultimatum sa Afghanistan, 'di ba? Nagbigay sila ng ultimatum na ganyan, 'di ba tinutuon nila mga tol, 'di ba? Ganyan. Ganyan ang ginagawa nila ng Amerika, hindi katulad nitong mga 'to, ay naku. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.